again, the same approach. Nahanda ito si Bato na muling pumaslang, muling magtanim ng ebidensya, muling kumitil ng libu-libong tao. Bakit po natin nasabi? Ay pakinggan po natin ito. I know the truth. Kaya hindi nila ako pwedeng gawan-gawan ng istorya na kung ano-anong aligasyon na sasabi nila. Kailangan malaman natin yung katotohanan. Alam mo, I know the truth. Siyempre, alam mo ang katotohanan. Bato naman talaga nakulukuhan ang ginagawa nyo. Tapos ngayon, mayroon ka pang gusto na ibalik, na gayahin ka. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi. Mga mahal kong taga-subaybay, Senador Bato ay nabisto, muling natuklasan ang maitim at masamang balak sa taong bayan at sa Republika ng Pilipinas. Nako, hindi ito fake news. Inuunahan ko po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, dahil mismo galing kay Senador Bato na muli niyang ipatutupad itong usapin ng drug war, pagpaslang, pagtanim ng mga ebidensya, dahil gusto niyang patunayan na ang lahat ng kanyang mga ginawa na pagpaslang, pagtanim ay wala daw ho katotohanan. In one word, nung pakapanahunan ng PNP chief siya, sa panunungkulan ni dating Presidente Digong, ang lahat po ng napaslang, ang lahat po natin naniman, ang lahat po na kinitil ang buhay na libo-libo na kapwa natin, yan daw lahat ay pawang kasinungalingan. Kaya ang balak niya ay muling ipatupad muli ang drug war, at kailangan tularan ang lahat ng ginawa niya noong panahon ng panunungkulan niya bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Ano ang dapat tularan sa kanya? Ano ba ang ginawa niya ho noong siya ay PNP chief? Siyempre, iisa-isahin po natin. Ang ginawa niya ho noong siya ay kapanahonan ng PNP chief, pagpaslang sa mga inosente, pagtanim ng mga ebidensya, bayaran ang kapwa niya pulis upang humanap ng mga papaslangin at tataniman ng anumang ebidensya. Yan ba ang dapat tularan no kay Bato? Ayon sa kanya, dahil muling ipatutupad niya ang lahat po na aking nabanggit. Nako ho, ay nabisto ho ang maitim na balak sa taong bayan nitong si Senador Bato. Mga mahal kong taga-subaybay, ito ho, inaanyayahan ko po kayo na pakinggan, unawain itong kalukuhan, katarantaduhan, kagaguhan na balak ni Senador Bato na muling gawin ang pagpaslang, pagtanim ng mga ebidensya, pagpatay ng kapwa natin ng libo-libo, dahil naniniwala po sila na dapat tularan ang kanyang mga ginawa, katulad ng mga nabanggit ko. Anak ng katakot-takot itong si Bato. Eto po, shout out po sa lahat. Light of the hearing on Monday, sinabi ni Senator Coco na yung mga iimbitahin aside from former President Duterte is yung mga nagsalita na sa Quadcom, like sila Garma, Kerwin Espinosa. Sir, how do you intend, sir, to face this hearing knowing na yung mga haharap doon ay yung mga nagdidiin po sa inyo, sir? Simple lang. Yan po si Bato. Huwag niyo pong kaligtaan na panoorin to, dahil sa bandanggit na ho nitong ating pagtatalakay ay dito ko po ibabahagi sa inyo at isisiwalat
itong mga kalukuhan ni Bato na muling ipatutupad, dapat tularan siya dahil tama ang kanyang ginagawa sa usapin ng drug war. To establish the truth. Mahirap yung puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Klaruhin natin. And you just observe what's going to transpire on Monday. How are you preparing for this hearing, sir? Because it's not your ordinary hearing, because this time nga, sir, yun po, nababanggit yung pangalan nyo. Usually naman, sir, sa mga hearings, kayo yung nagtatanong. But this time, there may be times na kayo po yung matatanong, sir. Abangan po natin sa Monday. Ang sabi ni Bato ay lalabas ang buong katotohanan. O tama ho. Lalabas ang buong katotohanan na kayo ay pawang ginawa ang mga kalukuhan sa pamamagitan ng pagtanim ng mga ebidensya, pagbayad ng mga pulis upang pumaslang. Pero iba ang sinasabi ho dito. Hindi ba to? I don't need to prepare. The truth is, andyan naman yung truth, hindi mo yung mapapalitan. I know the truth. Kaya hindi nila ako pwedeng gawan-gawan ng istorya na kung ano-anong aligasyon na sasabi nila. Kailangan malaman natin yung katotohanan. Alam mo... I know the truth. Siyempre, alam mo ang katotohanan. Bato naman talaga eh. Nakulukuhan ang ginagawa nyo. Tapos ngayon, mayroon ka pang gusto na ibalik, na gayahin ka, na ika nga po yung mga ginawa mo, nung PNP chief ka, na nanaginip ka ng gising Bato. Akala mo siguro ang simpatiya ng tao ay nasa iyo pa? Nung kapanahon, noon yon. Dahil hindi pa nabibisto ang inyong mga kalukuhan, dahil marami kayong nabudol. Pero kakaiba ho ngayon. Matatalino na po ang tao dahil nagising na sa katotohanan. Ba't pinipilit mo pa rin na tama ang ginagawa mo? Ay ang dami ng ebidensya na lumalabas na kayo'y kalukuhan ang mga ginagawa. Manluloko. Nagtatanim ng mga ebidensya. Nagsalita na. Ang mga dati niyong kakampi, mga inutusan. Nagsalita na kayo ay kalukuhan ang ginagawa kasama si Digong. I'm going to harass them. I'm not going to use my power as a member of that committee. I will just establish ko lang talaga yung katotohanan. How? Are we expecting many questions coming from you, sir? Just observe sa Monday. Tingnan natin kung anong obserbahan lang niyo kung anong mangyari sa Monday. Basta I am here to establish the truth. Sir, sorry, just to dig deeper. Ano to, sir? May prepare... Obserbahan daw, inutusan pa tayo obserbahan dahil lalabas na po ang katotohanan. Talagang lalabas ang katotohanan. Eto, mga mahal kong taga-subaybay, ito ang tinutumbok natin na handa. Ito si Bato na muling pumaslang, muling magtanim ng ebidensya, muling kumitil ng libu-libong tao. Bakit po natin nasabi? Ay pakinggan po natin ito. Itong mga sinasabi niya na dapat tularan siya. Kaya nga muling gagawin niya ang kanya mga ginawa noon siya ay PNP chief pa. Ito po, nako ho, matindi ho ito. Sir, isa pa, any regrets, sir, on how you handled the war on drugs? Specifically, because right now, nagiging subject siya ng deep scrutiny po. Umabot na ng Senate yung mga pagdinig, sir. Any regrets on how you handled it, sir, when you were PNP chief? No regrets. If you are going to give me the chance to do it again, I will do it again. The same approach. Because alam mo na, you can't fight a war, especially against the drug personalities, by being disente. Ang dami sinabi ni Bato, maliwanag po. Mga kaibigan, na kung muli siyang bibigyan ng pagkakataon, ay muling gagawin niya itong pagpaslang ng libu-libong tao. In the same pattern, ibig sabihin ay tutularan siya yung mga ginawa niya. Tutularin yung ginawa niya ho. Ay maliwanag ho mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Nagbabase lang ho tayo dito ho sa mga binitawan ng anumang pananalita nitong si Senador Bato. Nga sabi nga niya ho,
kung mabibigyan siya ng pagkakataon muli, ay ipatutupad niya itong ginawa niyo noon. Nako ho, ano ba ang ginawa niya noon? Mga mahal kong taga-subaybay. Pumaslang ng napakarami. Ano ba ang ginawa niya noon? Magtanim ng ebidensya. Ano pa ba ang ginawa niyo noon? Kasangkot si Digong upang budulin, lukuhin, paglaruan ang ating rule of law, paglaruan ang ating Republika ng Pilipinas. Ano pa ba ang ginawa niya noon? Marami ho kung isa-isahin natin na pawang kalukuhan. And one word, marami ho ang pinaslang libon-libon tao sa pamamagitan binayaran ng mga pulis para pumaslang magtanim ng mga ebidensya. Maliliit na tao, politikong tao na malalaki, naging biktima. Isang halimbawa ho, itong si Leila de Lima. Kaya hindi na po tayo magtataka. Ito nga, kapwa natin maliliit, katulad ko, na naging biktima ng drug war. Parang manok lang ho, na kinakatay ni Bato noon sa utos niya at ni Digong. Mga kaibigan, bakit sasabihin niya pa na kung bigyan siya ng pagkakataon ay muling ipatutupad niya ang ginawa niya noon? Kaya nabanggit po natin, ano ba ang ginawa niya noon? Di po ba? Napakasama, pumaslang. Bakit kailangan niya pa? May ka nga po ipatupad yun kung may pagkakataon na bigyan muli siya. Kalukuhan, katarantuduhan, may binabala ka na naman Bato na masama sa Republika ng Pilipinas at sa taong bayan. Hindi makakalusot yan. Dahil bukas, yung sinasabi mo na lalabas ang katotohanan, tama, lalabas ang katotohanan na kayo ay sinungaling. Alam ko, tatakutin mo itong si Garma at ang mga resource person, ba't hindi makakalusot yan? Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.